gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika. Dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na meron pa akong ambisyon. Sakali, merong compelling reason na kailangan ang boses ko. Pwede kasi magsalita ako sa civilian. But to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. In order to, you want to stay in power. Hindi na ganun nga ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may eleksyon para kung ayaw ng tao sa iyo, papalitan ka. So, do not with the Constitution because it would mean only trouble for our country. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So pagkatapos po nating ma-interview si Sir Dado ng Pinoy Survivor, dito naman po tayo tumungo sa interview ni Sir Banat-Bay kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakaswerte po nitong vlogger na to, si Sir Banat-Bay, dahil siya lang ang napaunlakan ng ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang sabi nga niya, hindi kasi siya nagpapa-interview. So, swerte. Swerte si Banat-Bay. Siya yung ikaw na ang pinalad. Thank you, Sir Banat-Bay, sa pag-interview sa ating dating Pangulong Duterte. So, dito, may mga tanungan sila. Halimbawa, itong election sa 2025 for Senator, kasi siya nga yung nag-number 1 . Wala talagang, kumbaga, gustong-gusto talaga ng taong bayan na bumalik sa politika itong si dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. So, tunghayan natin kung ano yung magiging kanyang mga kasagutan dito. At nakakamiss talaga ang ating Tatay Digong. Miski nga si Sir Dado. Talagang hinahanap-hanap din yung panunungkulan at kung paano nanungkulan ng pagiging presidente ito si former President Rodrigo Roa Duterte, si PRRD. So, tunghayan na po natin kasi meron din itong tinatawag yung naitanong din dito yung tungkol dito sa People's Initiative. So, bago po tayo magsapol guys, ay ako po muna ay magpapasalamat sa ating mga viewers. Amazing! At lalong-lalo na sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At salamat po sa mga incoming subscriber ko. Tayo po naman hindi pa monetize kasi demonetize tayo. Anyway, wag na natin pag-usapan yun. Hindi ko naman kailangan niya ma-monetize ako . Ang aking kagustuhan lang o ang aking ninanais ay maipahatid sa inyo ang mga impormasyon at totoong mga impormasyon patungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, simulan na po natin guys ang ating interview ni Sir Banat-Bay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na po siya guys. Mayor, former President. Well, unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag number 1 po kayo.
At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag-number 1 po kayo? Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Swerte mo. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa Ciudad Go sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Yun. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika. Dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na meron pa akong ambisyon. Komentohan po natin. Wala na akong Ayun guys, so sabi nga ng ating Tatay Digong, wala na siyang ambisyon, wala na siyang balak bumalik sa politika. So, ang sinasabi niya rito, kumbaga, tapos na siya doon sa politika. Nung in-interview nga siya nung latest, hindi pa kay Sir Banat Bay, yung press conference niya, talagang wala na. Matanda na yung ating Tatay Digong. Kaya nga lang, ang murmuring people, yung talagang, kumbaga, inikayat pa rin nila si Tatay Digong para bumalik sa politika. Dahil nga sa nangyayari dito sa ating palipalibot na inaapi na tayo eh. Alam nyo naman yan guys eh. Inaapi tayo. Siguro hindi inaapi yung mga malapit sa kusina. Yun, hindi inaapi kasi malapit sila sa kusina eh. Pero tayong maliliit na mamayang Pilipino na walang kakanyahang mamuna ng mga maling ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno, aalisan pa tayo ng karapatan. Alam nyo naman yan, nangyayari talaga ngayon yun. So, itong si Tatay Digong, ayaw na nga niya. Pero, tingnan natin, baka sakaling magbago yung isip niya. Kasi number 1 siya for senatorial election next year na to, sa 2025. Top 1 to sa official survey ng ating mga gumagawa ng survey. So, ito po, ituloy natin. Kasi ako, naawa rin po ako kasi matanda na to. 81 na yata ito. 80 plus na to. Correct me if I'm wrong. 80 plus na to at gusto na niyang manahimig, kasama ng kanyang mahal sa buhay, kasama yung kanyang anak na si Kitty, na hindi man lang niya na subaybayan, yung paglaki niya, alam niyo yun, dalaga na kasi yung kanyang bunsong anak na babae. At hindi niya na subaybayan kasi nga, nagpresidente siya, di ba? So, yung unti-unting paglaki, yung bata pa, unti-unting paglaki, dalaga na ngayon, hindi niya na subaybayan. Ngayon, gusto niya yung umalis sa politika, ayaw na niya. Matanda na nga rin daw siya Pero, tingnan natin guys, kung ano yung masasabi niya. Kasi, ako, tatanungin, gusto ko siyang bumalik sa politika, kaya lang, medyo, talagang may edad na Hayaan na natin siya mamuhay sa piling ng kanyang pamilya. So, ito po, tuloy natin guys. Kaya lang, kung sakali, merong compelling reason na kailangan ang boses ko. Pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform. Not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official. Tapos, from time to time, you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli
at pumasok sa politika, Yan. hindi na politika dahil gusto kong politiko. Kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative or positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. Yun. Sa pagbikla. Kung may compelling reason lang. Kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Sir, magandang gabi po. Ito yung isang maraming YouTuber salamat din. sa sagot ninyo. Kayo natuwa doon. At least kung may compelling reason, meron kaming magiging boses ngayong 2025. Ito po ang aking tanong patungkol dito sa PI. Dahil yan po ang mainit na balita ngayon at merong di umanong pera kapalit ng pirma. Kayo po ba ay pabor dito sa People's Initiative na kung tawagin nila? Alam mo, they are denying itong nagbibigay ng pera. But in some provinces or congressional districts for that matter, talaga nagbibigay ng pera, nag-umpisa na. Ang buong Pilipinas, alam ninyo yan. Hindi sa lahat. Hindi pa kasi na full-blown talaga. Alam pala niya. But meron na nag-umpisa, nagbigaya na nagpapirma na, tapos napagbigyan. Alam na Pangulo, yung dati Nabigyan. Pangulo. So, ang totoo niyan, huwag na tayo magbulaan. Yun. Halata naman talaga at alam ng tao. Kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang para wala nang problema. Nabigyan namin, ganon. Pero kung if you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor. Kung gano'n, hintuin na lang nila. Hindi pa ako nagsasalita kasi tinitignan ko. Pero kasi yung denial ngayon lumabas, yung araw na to, hindi naman totoo. Kasi sa ibang probinsya, pati doon sa syudad ko, sa ibang distrito, nag-umpisa na ng bigayan. So, alam mo itong Pilipino, may gagawin ka, tapos may tinanong ka, you deny. Mag-disclaimer ka kaagad. Puta, bakit mo gawin? Tapos, yun pala na maghugas ka na ng kamay. So, why the kid? Bakit mo pagawin? So, kung gawin mo, kailangan, the position is that you want the signatures kaagad because you want to change the Constitution. And that Constitution, gusto ninyong madalian, kaya kayo namimigay ng pera. Ang end result nito is that a new Constitution, if ever, it will just destroy the nation. It will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong demokrasya natin sa Pilipinas, palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapwesto, gusto na ninyo habang panahon, hanggang apo ninyo sa... alam mo, demokrasya to. It simply means that
at least there is over time we have to go into electoral process. If you are retained by the people, it's because you are performing well, hindi ka corrupt, maganda ang record mo. Pero kung masamang tao ka or you are an idiot, incorrigible, yan ang cleansing process ng demokrasya, elections. So, wag na tayo dyan yung, kasi ang maganda naman ang konstitusyon natin. Wala namang nangyayari. Wala namang patayan, walang dahil lang sa konstitusyon. Ang kalaban natin yung NPA, pero wala na halos. Tapos na. So bakit pa tayo magpasok ng masakit ng ulo na alam niyo na para magpat talaga sa in order to, you want to stay in power. Hindi na ganun na ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may eleksyon para kung ayaw ng tao sa iyo, papalitan ka. So, do not with the Constitution because it would mean only trouble for our country. We're okay. Wala tayong problema sa ngayon. Wala talaga. Huwag ninyong umpisahan kasi... Guys, komentuhan natin ng konti. Bahagya lang. So, alam na panla ng ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong mga PI na to. So, yung araw sa lugar niya, meron na siyang nababalitaan, pero alam niya, siyempre, ang mga A1 information yun. So, alam niya na meron nagaganap na bigayan patungkol dun sa PI na yan, yung People's Initiative. So, yun nga, kinomentohan niya talagang, sinabi niya totoong sa sarili niya na, huwag niyong gawin yan. Meron tayong sa Constitution na gumugulong dito sa ating bansa. So, nakakalungkot lang po guys. Bakit parang ayaw na nilang umalis sa kanilang mga posisyon? Talagang, ewan ko, bakit talagang lunod na sila sa kanilang posisyon? Ayaw na talaga nilang umalis. Ba't ayaw niya umalis? Sabi ko nga, tayo po may simula at may katapusan. Ano man ang ating mga kayamanan dito, posisyon dito sa ibabaw ng mundo, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Hindi ba nila naintindihan yun? Yes ko, ano ba yan? So, nakakalungkot. Nakakalungkot po ang mga taong ganito na kumbaga adik na. Yun ang ganun terminology natin. Adik na sa panunungkulan at ayaw nang umalis sa posisyon. Gusto lang, gusto sila yung mamuno sa bansang Pilipinas. Di ito lang nangyayaring ito. Dapat pakita nila yung kanilang kakanyahan bilang namumuno sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi yung gadaan nila sa puwersa. Puwersahan na to kumbaga may bayaran, di umano. Sabi nga ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di umano meron ng kumakalap na bayaran doon sa PI na yan. Kakalungkot po. Ituloy po natin guys. Malabo ang lolo, malabo na pa. Country. We're okay. Yeah. Wala tayong problema sa ngayon. Wala talaga. Huwag ninyong umpisahan kasi wala kayong every election, every president ang pumapasok sa ulo is to change the Constitution. For what? Alam mo totoo, alam mo kung bakit? Gusto lang to open as para ma-elect sila or ma-perpetuate or extension of terms.
walang ganunan. Demokrasya to eh. The Philippines is a democratic state. It provides for an election for an orderly change of government from time to time. It's a cleansing process. If the people cannot stomach your idiotic or maybe a mediocre performance, hindi maghanap ang tao na bright at saka marunong. Huwag tayong pumasok dyan sa mga gano'n. Wala na kayong maisip every term of a new president. Nandiyan papasok talaga yung... So yun po guys, so natunghayan nyo na po ang interview ni Sir Banatbay patungkol dito sa nangyayari sa ating lipunan. At in-interview niya nga po si former President Rodrigo Roa Duterte. At maganda naman yung naging talakayan nila, tanong, sagot, ganun. So, ang sinasabi nga dito, babalik si Tatay Digong sa politika. Amazing! Kaya kung hindi mag-aayos yung mga kasalukuyang nanunungkulan dito sa ating gobyerno. So, ituloy lang nila yung kanilang maling pamamalakad sa ating bansang Pilipinas. Maobliga tong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bumalik sa politika. Kaya, yun ang sabi niya, mag-ayos kayo. Yun ang hindi man eksaktong pananalita. Yun ang kanyang pinatutukoy dito. Mag-ayos kayo. At pag nagka-problema, ang taong bayan, binigyan niya ng problema ang taong bayan, babalik siya sa politika. Babalik at babalik siya. Natunghayan nyo naman yun eh. So guys, gaya nga na sinasabi ni DIY KKB Informative, mayroon po tayong simula at may katapusan. Ano man po ang dapat nating gawing kabutihan sa ating kapwa, gawin na po natin ng maayos. Ito po ipatungkol dun sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Dahil minsan lang po tayong dadaan sa mundong ibabaw at hindi na po tayo makakabalik. Ano man ang inyong yaman, ano man ang inyong mga tungkulin, yan po hindi na natin madadala sa langit. Kung sa langit nga pupunta. Yun po. Bakit hindi natin maintindihan yung simpleng words na yun? Mayroong simula at may katapusan. Tayo ay minsan lang dadaan sa mundong ibabaw. Guys, nakakalungkot po. Paulit-ulit ko sila. Hindi ako magsasawang sabihin yun sa aking mga vlogs. Mayroong simula at may katapusan. Kaya minsan lang tayong dadaan sa mundong ibabaw. Magpakabait na po tayo. At kung aapihin nyo lang ang bawat mamayang Pilipino dito sa Pilipinas, wag na kayong tumakbo sa politika. Kaya, yun nga, babalik ang ating dating Pangulo itong si Tatay Digong pagka hindi kayo umayos. Sabi nga ni Sir Dado, you have 5 months remaining para ipakita na kayo nararapat dyan sa tungkulin na yan. So, maraming salamat po guys sa inyong panonood. See you on my next vlog guys.